Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay yung tungkol dito sa tinatawag na coenzyme Q10 o kilala sa CoQ10. Ito po ay isang kilalang supplement na nabibili na sa capsule o tableta na ang purpose nito ang ating pag-uusapan. Ano bang kahalagahan nito? Meron pong na-identify na 8 health benefits ang pag-inom ng CoQ10 or coenzyme Q10 at ipapaliwanag ko yan. Pero unang-una, ano muna ang CoQ10? Itong CoQ10 na tinatawag natin ay coenzyme Q10. Lahat po tayo ay mayroong ganito sa ating katawan. At habang nagkakaedad, medyo bumababa. Habang nagkakasakit, bumababa. Habang marami tayong mga masasabing mga toxic na nagpapahina sa ating katawan, tulad ng mga paninigarilyo, alak, too much stress, bumababa din yan. At may mga chemical o mga gamot na iniinom na pwede rin magpababa ng coenzyme Q10. Ngayon ang tanong, bakit ba mahalaga ang coenzyme Q10? Ang coenzyme Q10 ay pinakakilalang antioxidant. Ano ba ibig sabihin ng antioxidant? At ano ba ibig sabihin ng essential nutrients? Ano bang ibig sabihin muna ng essential? Di ba mahalaga? So, ang coenzyme Q10 ay isang essential nutrients na kailangan natin makuha sa ating mga kinakain. Okay, bagamat ang ating katawan ay gumagawa nito, hindi naman nagiging sapat. Kaya kailangan natin ng mga tinatawag na external source tulad ng mga foods, fruits and vegetable at kung ano pa. Ito'y kilalang antioxidant. Madalas natin marinig yung salitang antioxidant Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba talaga yung antioxidant na yan. Ang active form nitong coenzyme Q10 ay tinatawag na ubiquinone o kaya yung tinatawag na ubiquinol. Yan yung mga active form na tinatawag. So, balikan natin tong salitang antioxidant. Anti, alam natin kontra, di ba? Oxidant, galing sa salitang oxidation, isang chemical reaction na nakakasama sa ating katawan. Maaaring yan ang dahilan ng maagang pagkulubot, maagang pagputi ng buhok, maagang pagtanda natin. At pwede rin yan ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer o iba-ibang sakit na tinatawag nating chronic diseases. So, ang tanong, bakit natin kailangan ng antioxidant? Okay, ito na ang paliwanag. Una, kailangan bago nyo maintindihan ang antioxidant, maintindihan muna natin yung tinatawag na free radicals. So, ano ba ang free radicals? Simpleng paliwanag. Ang free radicals ay mga nagsosolong mga oxygen molecule na walang kapares. Di ba ang O2, oxygen? O2, ibig sabihin, dalawa. Ngayon, sa anumang dahilan, kumbaga mag-asawa, magpares, sila ang good cell ng ating katawan. Merong isang babae ng gulo o isang lalaki ng gulo doon sa pagsasama ng mag-asawa. Itong nag-iisang to, ang tinatawag natin free radicals. Yan, mas maganda yata kung parang marites ang dating ng lecture, no? So, yun na, naintindihan niyo na. So, nagsira doon sa mag-asawa ay yung lalaki man o babae, hindi natin alam kung sino man yun. Okay. So, ngayon, itong free radicals na to, ang mga halimbawa niya sa ating katawan ay pag-inom ng alak, exposure sa radiation, mga gamot na iniinom, paninigarilyo, mga maling kinakain, chronic stress, at environmental pollutants. So, dahil dyan, nagkaroon tayo ng free radicals sa ating katawan. Ngayon, anong ngayon nangyayari pag may free radicals tayo? Itong free radicals na to, nagkukos ngayon ng tinatawag na oxidation. So, yung ating cell, itong nakikita nyo, healthy cell, hindi po iklog yan, cell po yan. Yung nakikita nyo dun sa una, dun sa may pinakakaliwa, ay healthy cell. Kung yung healthy cell natin ay napapalibutan ng mga free radicals o mga masasamang tao o masasamang kung ano man mga buisit na yan,
inaatake nito ang ating cell at nagkakaroon ng tinatawag na cell destruction because of oxidative stress na tinatawag. So yan, magandang paliwanag yan. So ngayon, ano pang nagagawa ng CoQ10? So ang CoQ10 ay present yan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, mapabata man, meron yan. Ito'y mataas sa heart, liver, kidneys, or pancreas. So puso, atay, bato, at yung lapay. So nakastore yan, it is stored inside the mitochondria. Ano ibig sabihin ng mitochondria? Kumbaga ito yung generator ng ating energy, ito yung powerhouse ng ating energy na tinatawag. So diyan nagmumula ang lakas ng ating heart, liver, kidney, pancreas at buong katawan dito sa tinatawag na mitochondria. Well, ng mga panahon ng mga biochemistry, mga ATP, kung ano-ano makaekeka ng hirap intindihin. Basta ito'y simpleng paliwanag na lang. Ang ating mitochondria o yung pinaka-powerhouse, yung pinaka-generator ng ating mga selula ay kailangan ng coenzyme Q10 para maging normal ang pag-function at magbigay ng sapat na enerhiya sa ating buong katawan o buong function ng ating organ. So, ano ngayon yan? It is used as an important function bilang nagsusupply ng energy, nag-transport ng mga electrons, so yung mga kuryente niyo sa katawan at rin-regulate niya ang blood pressure. So, ang dami palang nagagawa ng CoQ10, di ba? Kaso pag-uusapan natin yung 8 pinakamatindi, di ba? So, ano mangyayari pag kulang muna tayo sa CoQ10? Di syempre, ang CoQ10 natin, pag mababa, mababa energy natin. Actually, may magugulat kayo, mga umiinom ng mga gamot yan. May mga babanggitin akong gamot na posible nagpapababa ng CoQ10 at nakakaramdam kayo ng kung ano-ano. Mamaya pag-usapan natin. Ano pinaka-common na dahilan ng pagbaba niyan? Pwedeng genetics, pwede rin na bumababa dahil nagkakaedad. At ang pinakamatindi, sa ngayon, sa mga senior citizen na pasyente ko, kadalasan ng dahilan, yung gamot na iniinom nila para sa kolesterol. So mamaya, pag-usapan natin. So what are the other factors? Yung mga sakit tulad ng diabetes. So ibig sabihin, dito pa lang sa sinasabi ko, lahat ng mga diabetic, lahat ng mga may chronic diseases tulad ng cancer, congestive heart failure, yung palagi na lang na dumadaan sa matinding stress, naninigarilyo, umiinom ng alak, mababa ang mga vitamin B sa katawan, o palaging nangihina, at yung number 5, yung umiinom ng mga gamot na statins, kayo po ang may mga mababang CoQ10 sa inyong dugo. Ngayon, pinag-usapan na rin lang natin yung oxidative stress. May halintulad po natin yan sa mansanas. So, pag ang mansanas, ito'y hinati nyo sa gitna, hayaan mo lang ng mga ilang oras lang siguro o minuto, mapapansin nyo nagiging brown na yan, di ba? Hanggang sa naging nabulok yan. Ganon din yung gate na nagkaroon ng kalawang, hanggang sa yung mas marami pa yung kalawang kaysa pintura, yan po yung tinatawag na oxidative stress. So, para mas simple nyo maintindihan, yan ang sumisira o nagpapahina sa ating katawan. So, ito na po yung 8 CoQ10 benefits. Pakinggan nyo po ito dahil kadalasan sa aking paniwala, maring mali ako, hindi masyado nabibigyan ng mga doktor ang nutrition o mga natural supplements pagdating sa kanilang paggagamot sa pasyente. Maaring puros gamot. Unfortunately, sa tagal ko na, I've been siguro more than 20 years na nagbabasa-basa ng mga ano kaya nangyayari sa isang taong nagkakaedad. Ano kaya nangyayari sa taong umiinom ng maraming gamot? Anong humihina sa katawan? Anong napapahina ng mga iniinom na gamot? At nagulat ako. Ang dami-dami pong mga sustansya sa katawan na pag bumaba dahil sa gamot, sa edad at kung ano man, ay maaari magkaroon kayong nararamdaman na kadalasan nabibigyan naman ng ibang gamot na naman. So pakinggan nyo po ito. Ang isang magandang nagagawa ng CoQ10 ay yung pag-sustain ng inyong natural energy. So tumutulong ito na yung sinasabi ko sa inyong ATP synthesis na napakahirap intindihin sa biochemistry. Simple lang ng paliwanag. Ang CoQ10 ay mahalaga sa paggawa ng sapat na enerhiya ng bawat tao.
So ano ibig sabihin? Di ba may mga senior citizen o hindi nga senior citizen, maski nga yung medyo 20 anyos, 30, 40, na dumadaing na medyo nangihina ako. Abay, pag nagpunta naman kayo sa doktor, baka isipin nangihina kayo, baka may diabetes, baka may cancer, may tuberculosis, at kung ano-ano pa. Kasama na yung depression or mental problems, no? Pero marami pala, CoQ10 lang palang kailangan. Number 2, it reduces free radical damage. So ito na yung sinasabi ko kanina, oxidative stress, no? Yung oxidative damage na dulot nito mga free radicals na to ay nababawasan. Natutulungan na mabawasan o mapabagal. Pati po yung aging process at pagkakaroon ng sakit. So tumutulong talaga ang CoQ10 na ma-reduce yung damage ng ating mga selula. O, di ba maganda po ba yan? Sino ba bang ayaw dyan? Number 3, tumutulong din po ma-improve ang inyong heart health. Lalo na yung mga umiinom ng gamot na may statins, no? Na para sa cholesterol. Ako po, mga pasyente kong umiinom ng gamot sa statins na para sa cholesterol, pampababa ng cholesterol, triglyceride, o kaya literal na may mga condition sa heart, dina-advise ko uminom ng CoQ10. O kaya kumain ng mga pagkain na mayaman sa CoQ10. Mamaya tingnan natin kung ano-ano yung mga yan. Tumutulong po sa marami ng pag-aaral na ang CoQ10 ay tumutulong makaiwas prevention. At sa isang banda, yung salitang treatment o mapaganda pa ang mga nararamdaman ng mga may heart condition. So, walang masamang uminom na to. Ang problema lang, pag tinanong yung doktor, pag yung doktor hindi naniniwala o kaya saradong isip sa mga supplement, wala tayong magagawa. So, sundin nyo yung doktor nyo, nasa sa inyo po yan. Then, number 4, slow down the aging process. Paano? Napansin sa mga animal tests. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-test ng mga tao, basta-basta. So, sa animal test, nakita nila humabang lifespan. O ba, di maganda? Ito po'y based na sa research. So, nakalagay pa rito, researchers believe it can slow down the age-related increase in DNA damage that naturally affects all of us. Siyempre, lahat naman tayo tatanda. Yung pagkasira ng mga DNA natin, may kinalaman na mapabagal sa pag-inom ng CoQ10. Number 5, helps maintain optimal pH. Ano ba yung pH? Yan yung parang acid balance natin sa katawan, acid-base balance. Within our cell, ang CoQ10 ay nagtatransport ng mga protina sa membrane, sa loob ng cell. Tapos tumutulong to sa mga digestive enzyme, nakakatulong din to mabalance yung acid level ng ating katawan, acid saka alkali. So bakit kailangan balansehan? Kasi para sa normal na maintenance ng paggana ng ating mga katawan. So mahalaga po 'yan. Additional pa na ang CoQ10 as an antioxidant nakakatulong laban sa cancer. At syempre, palagi ko sinasabi sa mga pasyente ko, prevention is better than cure. Bakit hintayin pa natin na meron na tayong ganyan mga sakit, cancer at kung ano pa bago tayo mag-try na uminom ng mga CoQ10. Number 6, protect sa cognitive health. So yung mga memory, lalo-lalo na po yung mga may Parkinson, yung mga pasyente ko may Alzheimer, Parkinson, na masasabi natin mga nerves, yung cognitive, nagkakaroon ng problema sa memory, malaking bagay ang CoQ10. Nababawasan po yung pag-decline o paghina ng inyong mga memorya. Yan ay base na po sa mga research. And number 7, tumutulong din to sa male infertility. So yung mga lalaki na alam niya na, lolo, baka mamaya gusto mo pa magka-baby. Ito po, it's possible that CoQ10 can help improve fertility issues in men. So walang pag-aaral sa mga babae pero sa lalaki, nakita, makakatulong to. So clinical trials have shown that supplementation with CoQ10 significantly improves sperm count. So yung mga mababang sperm count yan, yung motility, yung paggalaw-galaw ng sperm. Kasi marami kang sperm, kung matamad naman, di ba? Ito, pati motility, paggalaw. Yan yung mga ibang findings na kanilang napansin. And number 8, tumutulong po ito sa mga may fibromyalgia, yung palagi masakit ang mga kalamnan. So, bakit nga ba yung mga pasyenteng umiinom ng mga statin, minsan dumadaing na masakit ang legs,
nalaman nila isa sa dahilan ay bumababa ang CoQ10. So, ang fibromyalgia, kadalasan mga sakit na may kinalaman sa mga muscle o mga hibla. Kaya nga may word na myalgia, muscle pain yan Fiber, yung fibro, di ba? So, may lecture ako niyan. Fibromyalgia, sana mapanood nyo rin, no? So, ni-improve na to na babawasan yung mga sakit ng kalamnan at mga iba pang symptoms. Kasama na dyan yung pamamanhid, no? So, yan yung mga nakita po na benefits. 8 scientifically proven benefits. Pagdating sa pagkain, marami magtatanong, Doc, di ayoko minom ng supplement Okay, di wag. Kung ayaw mo minom mga capsule o mga tablet na antioxidant o CoQ10, may mga pagkain naman na mayaman, no, kung tutuusin. Ang problema ko lang pagdating sa pagkain minsan, kaano karami? Saka ito bang kakainin nyo? Araw-araw ito kakainin nyo. So, nasa sa inyo na po yan. But at least may mga choices po kayo. So, ang antioxidants na may yaman na pagkain ay mga sumusunod, no? Ito yung mga pinaka-top na babanggitin ko. Number 1, raisins. Raisins. Pasas. Yan. Kaso, doon sa pag-aaral, sinabi nila kung 1 cup na raisins per day, minsan, maganda rin to sa pagdumi, no? Kaso, ang isa sa controversial lang, pag marami, pwedeng tumaas ang sugar. At minsan, nagkakabag. So, raisins. Anyway, sinishare ko sa inyo yung mga pagkain na mayaman sa CoQ10. Sumunod sa raisins ay yung broccoli. Yan, broccoli. So, steam lang huwag nyo pong, baka lagyan nyo pa ng mga mantika at kung toyo, kung ano-ano pa no? Steam broccoli. Maganda yan. Ano pa? Tomatoes. Kaso, problema naman, pag kayo ay may GERD, hindi masyado pinapakain ng mga ganito, no? Kasi ang kamatis ay pwede mag-cause po ng acid reflux. Walnuts. Why not, no? Walnut. Yung walnut, di ba? Mukhang brain yan pag tinignan mo So, yan yung mga mayaman, At, ito pa, siguro gusto ng iba to, dark chocolates. Dark chocolates. At lahat ng berries. So, ano ba yung mga berries? Strawberries, blueberry, at marami pang iba. So, yan yung mga pagkain na pwede, pero in terms of mga supplementation na nabibili in a capsule or tablet form, may nabibili pong mga in a capsule na 100 milligrams na CoQ10. Usually, for senior citizens, maximum of 300 to 400 a day. For prevention, 100 milligrams twice a day. So, kung nakabili ka ng CoQ10 capsule na 100 milligrams per capsule, twice a day lang nun, pwede na. Yan ang kadalasan binibigay ko sa mga pasyente ko So, anong brand? Bahala kayo. Basta 100 milligrams na CoQ10, marami namang klase na bibili sa mga health store. So, I hope nakatulong tong aking pinayo sa inyo dahil maraming mga senior nagtatanong din Dok, ano ba gandang vitamin? Pero, maniwala kayo hindi, may mga supplements na parang ang action halos may halintulad nyo na sa gamot at isa siguro itong CoQ10. Okay? Sana nakatulong po ako sa inyo. At sa mga nagtatanong ng aking klinik, ito po ang aking klinik, The Life Extension. The Life Extension. Health, okay? Center for Health and Wellness. Minsan tawag niya na Health and Wellness Center. Minsan Center for Health and Wellness. Pero yan po ang aking klinik. Yan po ang aking address, contact numbers. Please call na lang kung magpapa-schedule kayo ng appointment, no? Kasi ang consultation is by appointment lang. Wala po kaming walk-in para may sapat na oras po akong mabigay sa bawat pasyente. Okay? So ako po si Dr. Gary C. at sana nakatulong ako sa inyong lahat. At sa susunod, kita-kits lang tayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!